providensya ng Diyos. Providensya ng Diyos. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa kabila po ng kasamaan ng panahon. Alam namin hindi ito nagkataon, hindi ito aksidente. Ito'y bahagi po ng iyong pong itinakda na pinamamahalaan ng iyong providensya para po sa ikatitibay ng aming pong pananampalataya, para po sa ikatutuwid ng aming pong mga pagkakamali. Alam namin, Panginoon, na kasama kang gumagawa sa lahat ng bagay, mabuti man o masama, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo, na una niyong inibig at minahal at tinawag. Kaya sa umagang ito, buksan po ninyo, Panginoon, ang aming pandinig, paningin, ang aming mga puso, upang matanggap namin ang inyong mga salita na wala pong anumang pag-aalinlangan at pagdududa, kundi ito'y aming tanggapin sapagkat ito ang salita ng buhay para sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yun po, anong doktrina ng Diyos ang nakasasagot sa lahat ng maaring itanong o may tanong ng tao? Ang doktrina ng providensya. Ang mga tanong na kung saan minsan ay katanungang mabuti, katanungang masama, katanungang sinasadya man o hindi, o katanungang nagkataon o hindi. Kaya 1689, Confession of Faith, ay isang tulong sa atin upang tumibay ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ito'y pinaglaanan ng napakahabang panahon na taon, 1,364 na taong pinag-isa o binuo ng ating mga naunang mga kapatid sa pananampalataya upang tayo ay tulungang lumago sa ating pananampalataya. Now, hindi po ang 1689 ang makapagbibigay sa atin ng pananampalataya. Alam natin yon. Tanging ang salita ng Diyos lamang. Ngunit ang 1689, ito'y nabuong doktrina upang ipaalam sa atin ang mga katotohanan at nagsimula tayo sa doktrina ng banal na kasulatan. Ito po ang tinuturo ng 1689. Nagsimula sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, itinuturo lahat ng simula at lahat ng katapusan. Lahat ng katotohanan inihayag ng Diyos mula sa kanyang puso't isipan ay nakalagay sa banal na kasulatan. At ito hindi maaring magkamali, walang pagkakamali. Sapat, tiyak, at hindi maaring magkamali. Katotohanang makapagpapalaya sa lahat ng taong sasampalataya, pangahawak, at pagtitiwala sa salita ng Panginoon. So yun po ang simula ng pag-aaral po ng 1689, ang banal na kasulatan. Napakalaga. Then, sa banal na kasulatan, itinuro naman kung sino ang Diyos at ang banal na Trinidad. Dito rin po nagmumula. At isinulat dito sa banal na kasulatan sa pamagitan ng 1689, ang Diyos at ang Trinity upang makilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung sino ang Diyos. Siyang lumikha ng lahat ng bagay, siyang lumikha ng lahat ng simula, at siya rin ang magtatapos ng lahat ng mga bagay. Siya ang tagapagligtas sa simula hanggang katapusan. Kaya nga ang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan na inihayag sa atin sa pamamagitan ng 1689, John 17:3, ganito ang sabi, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na may tunay at si Jesucristo na iyong sinugo." Sabi po sa banal na kasulatan, buhay na walang hanggan ang makilala ang Diyos. At yan ang ikalawa nating pinag-aralan. At pagkatapos, inihag naman ng 1689 ang ikatlong doktrina. Ito yung decree of God, yung pagtatakda ng Diyos. Itinakda ng lahat ng Diyos at lahat ng maaring mangyari, lahat ng bagay, lahat ng nilikha, itinakda niya na ang lahat ng mangyayari. Hindi ibig sabihin ng ibang paniniwala na ang mga bagay nakita ng Diyos doon sa eternity past, lahat ng nilikha
ay sasampalatay sa Kanya, kaya sila'y pinili at sila'y liligtas. No, lahat po na itinakda ng Diyos, mangyayari sa pamamagitan ng probidensya. At ito ngayon ang ating pag-aaralan. So, ang paglikha ng Diyos, kasabayan, kadikit dyan ang probidensya ng Panginoon. Lahat ay nilikha, kikilos ayon sa layunin ng Diyos. Kaya walang evolution, walang uniformitarianism, at walang day-age theory na isang araw ay katumbas ng 1,000,000. Wala pong ganon. Ang banal na kasulatan nagtuturo na may isang Diyos, 3 persona, na mayroon siyang pagtatakda, mayroon siyang mga nilikha, at iyon ay gagawa, kikilos ayon sa layunin sa pamamagitan ng probidensya. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa probidensya ng Diyos, ang probidensya ng Diyos, ito po ang maglalapat ng ating pananampalataya. Lahat po na nangyayari sa buhay natin, dapat nating ipamuhay sa pananampalataya. Only the righteous ones can live by faith. Kaya kung taong hindi nanumuhay sa pananampalataya, marami siyang katanungan, marami siyang reklamo, marami siyang hindi sang-ayon sa nangyayari sa buhay. Pero kung atin pong naunawaan ang lahat ng ito, tayo po ay binigyan ng bagong puso, iniligtas ng Diyos, mayroon tayong bagong kaunawaan at may pananampalataya. Kaya lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, ayon sa providensya ng Diyos, dapat nating ipamuhay sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi sa Romans 1:17, the righteous shall live by faith. At ang sabi ni Paul sa Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ. Si Christ na ang namumuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon as a believer, ipinamumuhay ko sa pananampalataya na nagmahal sa akin, na nag-alay ng buhay sa akin. So ang Kristiyano must live by faith, not by sight. Kailangang mamuhay tayo ayon sa pananampalataya. Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Yung kanyang mga natutunan, yung ating mga pinag-aaralan, mamuhay tayo ayon dito sa pamamaraan ng pananampalataya. Kaya una, alamin natin ang kahulugan ng probidensya. Ano ba ang probidensya? Sa ating pong 1689, yan po ay lesson 5, basahin natin ang paragraph 1. Ganito pong pagkakasabi. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya rin ang umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, at namamahala sa lahat ng ito. May buhay man o wala, dakila man o munti, ito ang kanyang probidensya na sakdal sa karunungan at kabanalan. At sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Good. Isinasakatuparan niya ang layunin ng pagkalikha sa lahat ng bagay upang ang kanyang karunungan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang katarungan, kasama ang kanyang walang hanggang kabutihan at kaawaan ay mapapapurihan at maluwalhati. Kung namumuhay tayo sa pananampalataya that God is in control through His divine or sacred providence, mga kapatid, maluluwalhati natin ang Diyos araw-araw. Maluluwalhati natin ang Diyos. So tingnan natin, isa-isahin natin yung ating pong 1689 paragraph 1. Ang una rito, ang author ng providence, ng providensya. Malinaw na ito ay ang Diyos. Malinaw, ang author ay Diyos. Hindi po anumang kalikasan. Marami nagsasabi, naku, galit na naman yung kalikasan, bagyo na naman, may lindol na naman. Wala pong ganon. May lindol at may bagyo dahil ang Diyos ang may kontrol niyan sa kanyang providensya.
Okay? Now, mula saan sa attributes o sa katangian ng Diyos, ginawa niya at isinasakatuparan ang probidensya ng Diyos. Basahin natin muli ang unang paragraph sa unang phrase sa paragraph 1. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan. Now, pinangangasiwaan ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha, hindi alatsamba, kundi sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, eternal power and eternal wisdom. Kaya wala pong pagkakamali sa lahat po na nangyayari sa buhay natin. Yan po ay mula sa kanyang eternal power at eternal wisdom. So paano niya ito isinagawa? Paano niya isinagawa sa pagitan ng kanyang eternal power at eternal wisdom? Basahin natin muli ang paragraph 1. Ganito ang sabi. So, sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, eto na, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. So, lahat ng bagay nilikha. Pati yung pinikpik ko sa tabi ng bundok, na pagka may narinig akong parang halo, binuksan ko, nandun pala yung malapalasyo na bahay ng mga anay. No? Mga anay, ang gaganda, kumikintab pa. Ang tanong ko noon, alam kaya ng Diyos yun? Anong sagot ng probidensya? Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Wala pong natatago sa Kanya. Kaya sabi, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, siya rin ang umaalalay. Siyang umaalalay. Siyang namamatnugot. Ano mang gawin. So may kalayaan ang bawat nilikha. Kung anong gusto niyang piliin. Siyang namamatnugot, siyang nangangasiwa, siyang namamahala sa lahat ng ito. Nakita nyo? Sa lahat ng ito. So yung po ng sagot, paano niya ito'y sinasagawa? Ito'y isinasagawa niya ayon sa kanyang eternal power and wisdom. Wala pong bagay na aksidente. Ayon daw saan ito isinasagawa? Ang sabi po rito, ito ang kanyang probidensya na sakdal sa karunungan at kabanalan. Yun po yung kasagutan doon. Yun ang kanyang pagsasagawa. Para saan daw ito? Bakit niya ginagawa ang probidensyang ito? Tuloy natin sa ating text, ay sa ating 1618 paragraph 1, lesson 5 paragraph 1. At sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nababagong kalooban. Now, ang ibig sabihin, mayroon pong itinakda ang Diyos. No? So, nauna yung banal na kasulatan, ang Diyos, pagkatapos ang kanyang pagtatakda, lahat ng bagay, tinakda na niya. At ang probidensya, gumagawa lang ito ayon po doon sa layunin ng itinakda ng Diyos na kailangang mangyari. At sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Yun po yung sinasabi dyan, isinasagawa ito. Para saan daw ito ginawa? Tuloy natin. Isinasakatuparan niya ang layunin ng pagkalikha sa lahat ng bagay upang ang kanyang karunungan, kalakasan at katarungan kasama ang kanyang walang hanggang kabutihan, kaawaan, ay mapapapurihan at maluwalhati. So yun yung layunin ng probidensya ng Diyos. Wala pong pagkakamali sa mga nangyayari sa buhay natin. Wala pong aksidente. Lahat po yan itinakda ng Diyos at ang lahat ng tinakda ng Diyos ay isinasagawa sa pamagitan ng kanyang probidensya. Sa kanyang probidensya. Maaaring nagtatanong kayo, paano yung mga nangre-rape? Paano yung nagbabackslide? Kasama ba yan sa plano ng Diyos? Kasama ba yan? Na malalaman po natin yan, wala pong aksidente, wala pong nagkataon. Sapagkat lahat yan, kahit yung pinaka makasalanan, kasamaan ng tao, ang Diyos ay naluluwalhati pa rin dyan. Bakit po? Dahil mayroon niyang kabayaran. Pag sinabing may kabayaran, yung itinakda ng Diyos
para sa kaparusahan hatol sa mga nagre-rebelde sa Kanya ay matutupad sa pamagitan ng providensya. So, glorified pa rin ang Diyos kahit sa kabila ng kasamaan ng tao. Kaya nga mapapansin natin mamaya, lalo na sa susunod pa natin, second part natin pag-aaral dito, kung gaano po kadakila ang providence of God. So, yun po yung kahulugan ng providensya. Walang aksidente. Lahat po nilalang nakatago man sa mata natin o malayo man sa lugar natin, nandoon man sa pinakadulo ng bituin, mga kapatid, itinakda ng Diyos. At sa pamagitan ng providensya, kumikilos yun para doon sa layunin ng Panginoon o anong dapat nilang gawin. Ganon din sa atin. Ikalawa, suri natin ang kapangyarihan ng providensya ng Diyos. Ano ba ang kapangyarihan nito? Paragraph 2. Punta na tayo sa paragraph 2. Ganito ang pagkasabi. Walang nangyayari na nagkataon lamang at hindi sakop ng providensya ng Diyos. Ang Panginoon ang unang sanhi ng lahat ng pangyayari. Gayunman, sa pamamagitan ng kanyang providensya, ang Diyos ay nangangasiwa sa mga ito sa pamamaraang ang ikalawang sanhi ay nagbibigay ng kanilang bahagi. Sila ay kumikilos ng walang pagbabago o utos o sa pilitan o malaya o nakabatay sa ibang sanhi. Dito na po mga kapatid, makikita natin ang kapangyarihan ng providensya ng Diyos. So sa providensya ng Diyos, ang ayon dito sa paragraph 2, walang nagkataon. Walang aksidente. Wala pong nagkataon. Gaya ng sinabi kanina sa paragraph 1, sa may mga verse kasi yan, verse 3, sa lahat ng ito, may buhay man wala, dakila man umunti, ito ang kanyang providensya na sakdal sa karunungan at kabanalan, sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at malaya at di nagbabagong kalooban, yung kanyang itinakda. So, wala pong nagkataon, walang aksidente, Panginoon ang unang sanhi. Siya yung kumikilos para tayo mag-response. Okay? Siya yung unang sanhi. Siya yung first cause. Nangyari ang bagay na yan, ano ang ating decision dyan? Okay? So, kailangan natin ang Word of God, ang salita ng Diyos sa buhay natin, ibigin natin at bulay-bulayin natin ito upang magkaroon tayo ng sapat na karunungan how to respond doon sa gawa ng first cause. Ano ba natin? Lahat na nangyari sa harapan natin, niloob ng Diyos. Pero tayo po malaya. Ngayon, ang kalayaan natin, kung kalayaan na tulad kay Eva, mga kapatid, ay dapat sundin natin kung ano yung nasa kalooban ng Diyos. We need the Word of God. Meditate on it day and night upang maisagawa natin lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Yun yung pananampalatayang buhay natin. Pagka tayo po hindi namumuhay sa pananampalataya, kumikilos tayo, namumuhay tayo sa ating instinct, sa ating pagkalaman, mangyayari pa rin ang purpose ng God, pero kaiba na ang darating sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na daan. Anong utos ng Panginoon? Saan daw tayo papasok? Sa makipot na daan. Bakit mayroon bang pintong malapad? Wala po. Andun po yun. Pero ang utos, pumasok kayo sa makipot na daan sapagkat malawak ang puntaan patungo sa kapahamakan. Ibig sabihin, ang daan malawak pero hindi pinag-utos. Ang pinag-utos ay ang makipot. Bakit po? Lahat tayo nasa loob na ng malawak na pintuan. Tayo po ay ipinanganak na makasalanan na. Nandiyan na tayo sa malawak na pintuan. Kaya ang utos sa atin, by God's grace, pumasok tayo sa makipot na daan sapagkat yun ang ating pag-asa. Sapagkat lahat po ng taong nasa malapad na daan ay sa pintuan at malawak na
daan patungo sa kapamakan. Kaya nga ang utos, enter ye in the straight gate. Kailangan natin ang desisyon. At ang desisyon natin ay dapat batay sa salita ng Diyos. Pagka tayo po ay kumikilos, namumuhay at nagdesisyon ayon sa salita ng Diyos, we are living by faith. Tayo nanampalataya, tayo naniniwala, tayo ay nagtitiwala sa Diyos through His Word. Kanya nga, sa providensya, walang aksidente. Mayroon pong unang sanhi. Mayroong ibinigay ang Panginoon sa atin. Pero, nagbigay siya sa atin ng dalawang pagpipilian. Pinto. Pero ang utos niya, sa makipot lang. Sa makipot lang tayo dapat pumasok. So, tingnan natin. Ganito ang sabi. So, walang nagkataon. Bakit po? Ang sabi po sa ating binasa, walang nangyari na nagkataon lamang at hindi sakop ng providensya ng Diyos. Ang Panginoon, ang unang sanhi ng lahat ng pangyayari, gayon man, sa pamamagitan ng kanyang providensya, sa pamamagitan ng kanyang goodness, sa pamamagitan ng kanyang compassion, mercy, and love to us. Pabor sa atin yung providence of God. Pabor sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, mayroon tayong responsibilidad. Paano tayo mag-response sa lahat ng mga nangyayari sa ating harapan? So, mayroong pananagutan ng tao. Ganito ang sabi, pananagutan. Ang Diyos ay nangangasiwa ng mga ito sa pamamaraang ang ikalawang sanhi. Tayo yon ay nagbibigay ng kanilang bahagi. Sila ay kumikilos ng walang pagbabagong utos. O walang nagdidikta, walang pumupuwersa sa loob man o sa labas, malaya o nakabatay sa ibang sanhi. Malaya tayo. Pero mayroon tayong pananagutan. Binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Ang free will natin as Christians, hindi tulad po ng free will kay Adan at kay Eva. Sapagkat kina Eva at Adan, hindi pa nila alam yung ano yung masama. Ang alam nila ay mabuti, pero nagawa nilang magrebelde. Doon pa lamang nila nalaman ng masama. Whereas sa tayo, nung tayo niligtas, alam na natin kung ano yung masama. At sa pamagitan ng providensya ng Panginoon, gumagawa ang Diyos para tayo i-convict kung anong dapat nating desisyon. At ang kailangan lang dyan, sabi ni Paul, it is I no longer who live sa aking sarili, kundi si Christ. At ngayon, namumuhay ako sa panampalataya sa Kanya. So, walang puwersa, walang kasisigin, wala tayong pwedeng sisihin. Medyo maaaring nag-udyok sa iyo yung kaibigan mo, pero alam natin paano to sagutin by faith. Do we have to agree with him? With them? Faith. Pag sinabing faith, live by the word. Kailangan ko bang makipag-agree sa kanya? Kailangan bang makipagtalo sa kanya? Ano makukuha ko dyan kung makipagtalo ko? Problem lang eh. Problema lang. Kaya lahat tanda natin ang Romans 8:28. Dahil sa pag-aaral natin dito sa mga doctrine, tanda natin, and we know. We know. Alam na natin, mga kapatid, that God, di ba? And we know that God works all things. Alam natin eh. All we have to do is to live by faith, trust, para hindi tayo magkamali. And we know. Kaya, ang ating pong gabay palagi is the Word of God and conviction ng Holy Spirit sa atin. So, mayroon tayong katungkulan. Responsable tayo. Kung piliin natin ang kaliwa instead of kanan,
pag sa kanan, pagpapala. Sa kaliwa, parusa. Disciplined. Or maaring death pa. Deuteronomy chapter 28, remember? Ang sabi ni Moses, tinatawagan ko ang langit, saksi kayong lahat, ibinigay ko sa inyo ang 2 daan, ang buhay at pagpapala, ngunit piliin ninyo ang buhay. Hindi ang kamatayan. Buhay at kamatayan. Piliin ninyo ang buhay. Ganon din si Jesus Christ. Enter, pasok kayo sa makipot na daan. So wala pong puwersa diyan. Hindi ka pipilipiti ng Diyos, dito ka, sumunod. No, sa ating kalayaan. Tingnan nyo, pagdating sa gera, Proverbs 21:31. Proverbs 21:31, ganito ang sabi. Ang kabayo ay inihahanda para sa araw ng paglalaban, ngunit nauukol sa Panginoon ang pagtatagumpay. Ano ang responsibility ng tao? Ihanda ang kabayo sa digmaan. Gaano man kagandang paghahanda mo, gaano man powerful ang paghanda mo, pero kung wala ang gawa ng Diyos para magtagumpay ka, hindi ka magtatagumpay. Pwede ka-apply din natin yan sa ating buhay. Gaano man kadakila na abot mo sa mundong ito, pero kung wala ang Diyos, pansarili mo lang yun. Hindi niluwalhati ang Diyos. So, God is sovereign, but we are responsible. Pagdating po sa election, pagpili po ng naligtas, ganito po ang sabi sa Daniel 4 tsaka sa Psalms 75. Daniel 4 verse 17, ganito ang sabi, ang hatol na ito ay sa pamamagitan ng utos ng mga bantay. Ang pasya ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal upang malaman ng mga may buhay na ang katastaasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. Dito raw sa ating bansa, ang Diyos ang namamahala rito, mga kapatid. At ibinibigay niya ito sa kaninumang kanyang naisin. At pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao. So, ang Diyos po ang pumipili ng magiging leader natin. Pero ang ginagawa natin, we don't live by faith. Galit na galit tayo sa ating presidente. Galit na galit tayo sa mga mga corrupt natin. Pero tindan natin, bakit mo binuto yun? That's your responsible. That's your responsibility. Bakit mo pinili? Bakit mo binoto? Kung hindi mo man binoto, kung yun ang gusto ng Panginoon para i-rebuke ang kanyang mga tao, so, live by faith. Trust God. Pray. Magpatuloy tayo sa ating pamumuhay bilang tao ng Diyos. Psalm 75 verse 6 and 7, sapagkat hindi mula sa silangan o mula sa kanluran, ni mula man sa ilang ang pagkataas, kundi ang Diyos, ang hukom, at ang isa'y binababa at ang iba'y itinataas. Tulad ngayon sa ating bansa, di ba? 2 partido naglalaban. Saan tayo doon? Minsan, kumikiling tayo kung saan. Mas gusto, kababayan kasi natin, Bisaya kasi. Kaya, kay Duterte ako. Ilocano yun eh. Sila, makalaman yan, di ba? Pero yun ang pagkakamali natin. Pero kung titignan natin, ano yung itinakda ng Diyos? Itinakda na ng Diyos yan eh. Pero anong providensya? Binoto natin eh. Sino dapat sisihin? Wala tayong dapat sisihin. Kung di magtiwala tayo sa Diyos, pinintulot na yan maging presidente natin, pag-pray natin na ang Diyos ang kumilo sa Kanya. Hindi natin pag-pray si Bongbong Marcos, sana magbago siya ng isip, magsisi siya. No. Sa Diyos tayo manalangin, Panginoon, baguhin yung puso ni Bongbong na magsisi siya. Kasi hindi naman si Bongbong ang sasagot sa prayer natin, kundi ang Diyos. Minsan mali tayo, tao pinagpipray natin.
hindi natin pinagpipray yung pinagmumulan ng biyayang kakayanan. So, ang tao po ay may pananagutan. Tulad sa war, sa election, sa gobyerno, sa politiko, maging sa kaligtasan, alam naman natin. At mayroon tinatawag na the law of cause and effects. Nangyari ito, ginawa mo ito, kaya ito nangyari. So, parang tingin natin nakadepende sa ginawa mo, pero alam natin, wala pong aksidente sa Diyos. Lahat yan ay gawa ng Diyos. Responsable lang ang tao. Genesis 8:22. Habang ang lupa ay nananatili, ang pag-asik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. So, nakita natin yung cause and effects. Ang cause dyan, ang lupa ay mananatili. Ang pag-asik atin. Pag-aani atin. Tag-init, taglamig sa Diyos. So, hindi po nagkataon ang mga bagay na yan. Katulad yung mga palinwala na alatsamba, di ba? Natsambahan mo. Biro mo. No? Parang mga 50 meters yata o 60 meters sa basketball. Sinute yung bola sa kabilang goal. Alatsamba. Na-shoot. Sigawan lahat ng mga tao. Sino na pupurihan doon? Yung nag-shoot. Pero, wala pong alatsamba yon. Wala pong alatsamba. Tingnan nyo ang sabi sa Ecclesiastes 9, verse 11. Muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matutulin, niya ang paglalaban man ay sa malalakas. Ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matalino, ni ang kaloob man ay sa taong may kakayahan, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyari sa kanilang lahat. Pangyayari at pagkakataon, alam natin, sa Diyos yan, nangyari sa kanilang lahat. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, wala pong tsamba. Lahat yan ay nasa kalooban ng Panginoon sa kanya itinakda. Halimbawa, isa pa ritong masabi ng alatsamba sa 1 King chapter 22 verse 34. 1 King 22 verse 34. No, kailang mamatay na rito, ang sadya rito ay patayin ng hari ng Israel. Hindi nila magawa. Subalit, ang sabi sa 34, pinakawala ng isang lalaki ang kanyang palaso sa pagbabakasakali at tinamaan ng hari ng Israel sa pagitan ng dugtungan ng baluti sa dibdib. Nakita nyo? Yung baluti, bakal yon. Pero bakit doon tumama mismo sa pinakasentro noong pinagkahiwalayan? Na tamang-tama lang yung talim ng espada, tumama doon sa dibdib ng hari. Kaya't kanyang sinabi, sa nagpapatakbo ng kanyang karwahe, pumihit ka at ilabas mo ako sa labanan sapagkat ako'y sugatan. Alatsamba, sabi ng gwardiya, ng isang, bahala na. Pero pambihira yung palaso, talagang namili pa eh. Mababangga sa puno, pumili. Talaga, pinatamaan yung sentro ng dibdib ng hari para mamatay. Alam natin, tinakda na siyang mamatay. So, wala pong alatsamba. Kung nadidisgrasya ka, hindi po nagkataon yun. Wala pong nagkataon. Gaya ng biblical sa atin, kung tayo nagkasala, kung hindi ka magsisisi, anong kasunod nun? Malatsambong bang ikaw mapapahamak? Mapapahamak ka talaga. Pag hindi ka umiwas sa isang bagay, ano mangyari? Mapapahamak ka. Luke chapter 13 verse 3. Pangyaring ito na mayroon pong mga taga-Galilean
na trabahante na bagsakan po noong isang malaking parang ginagawa nila at talagang nagkalat yung mga dugo. Pero ang sabi po rito ng Panginoon sa verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Kahit 100 taon mo nang hindi pinagsisihan ng kasalanan mo, may consequence. Mapapahamak ka din. Yun ang dapat nating tandaan. Wala pong aksidente. Acts 27 verse 22, ang sabi po rito, ngayon ay pinakiusap ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang barko lamang. Ito yung pangyayari nang si Pablo ay papuntang Roma at siya sinakay sa isang barko, ngunit dumating ang isang bagyo. At ang sabi ng kapitan, mamamatay tayong lahat. Ang gusto nila maglundagan na. Pero si Pablo nagsalita, kung mananatili kayo, hindi kayo mapapahamak. Pero kung kayo maglulundagan, tiyak na kayo mapapahamak. Walang mapapahamak. Huwag kayong umalis. Sa 31, ganito sabi, ay sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, malibang manatili ang mga taong ito sa barko, kayo'y hindi makakaligtas. So mayroong mga pagkakataon o probidensya. Ano ang dapat nating desisyon? Ano yung dapat nating desisyon? Dapat ang desisyon natin pinag-iisipang maigi. Kung magipag-deal ka ng tao, pag-isipan mo maigi. Kung papasok ka sa isang trabaho, pag-isipan mo maigi. Ano ba ito? May Sunday ba ako rito? Pwede ba akong sumamba? Pwede ba akong umattend ng prayer meeting? May panahon ba ako sa aking devotion? Itong gagawin ko ngayon, tama bang magliliban ako sa pagsamba? Total, maunawaan naman ko ni pastor. Ngayon lang naman to, providensya ng Diyos to. God is sovereign, but you are responsible. Alin ang unahin mo? Yun yung kapangyarihan ng mga kapatid, ng providensya ng Diyos. Responsable tayong lahat. Siya ang unang kikilos upang tayo subukan hanggang saan ang ating pagsunod sa Kanya. Upang maiwas tayo sa mga alalahanin, problema, maging responsable tayo according sa paniniwala natin sa Diyos na siya may kontrol. Siya namamahala, siya namamatnugot, siya nangangasiwa. Romans 8:28. Kailangan maging matalino tayo. Kaya punuin natin ang ating mga puso't isipan ng salita ng Panginoon. Meditate on it day and night. Huwag tayo umasa sa tadhana. Dahil ang bida sa tadhana, pareho ng patay. At huwag tayong mamumuhay sa akala. Akala ko kasi. Pag nasa aeroplano ka, mga kapatid, anong unang gagawin pag upo mo? Anong una mong unahin? Mama, anong unahin mo? Seatbelt. Huwag mo akalain, hindi, okay lang ako, malakas ako. Dapat una ang seatbelt. Alam natin yan. Yun ang dapat.
Pagtawid sa kalsada, anong una mong hanapin? Pedestrian crossing. Kung walang pedestrian crossing, ano hanapin mo? Flyover. Yun ang kailangan. Huwag kang mag-akala na kaya mo, hindi ka mabubundol sa sakyan dyan. Pagtawid mo. Hindi tayo namumuhay sa akala. At kung ikaw mahusay lumundag, halimbawa, swimmer ka, nagda-dive ka, huwag kang lumundag 6th floor. Huwag mong subukan. Mamamatay ka. Now, dumako tayo sa providensya ng Diyos at ang paggamit niya ng kasangkapan. Mayroong means ang Panginoon. Sa paragraph 3, ganito ang pagkakasabi sa ating 1689. Karaniwan sa kanyang providensya, ang Diyos ay gumagamit ng mga kasangkapan. Ngunit siya ay malaya na gumawa kahit wala ang mga ito o higit sa kanilang kakayanan o salungat sa kanilang kalikasan. Most of the time, ang Panginoon natin ay gumagamit siya ng means, kasangkapan, upang may sagawa natin, may sagawa niya kung ano yung dapat nating gawin para sumunod sa Kanya. Kuminsan, hindi natin ginagamit yan kasi nagtitiwala tayo sa sarili natin, kaya natin. Gumagamit ang Diyos ng mga kasangkapan para tayo makasunod sa Kanyang kalooban. Halimbawa, may lagnat ka, anong kasangkapan ang dapat mong gamitin? Uminom ka ng gamot. Magpatingin sa doktor. Pag hindi ka uminom ng gamot, lalalayan. Sipon, lagnat, sa linggo, hanggang sa magiging COVID ka na. Pero ang Diyos, maaari ding hindi gumamit ng anumang kasangkapan. Tulad ng kapanganakan ni Jesus Christ, hindi gumamit ang Diyos ng kasangkapan doon sapagkat walang ama. Si Biring Maria, kaya tiyawag siyang virgin dahil bata pa siya, 15, 16 years old. At wala pa siyang alam o kilala sa lalaki. Pero nagbuntis siya. So ang Diyos ay gumagawa ng walang kasangkapan. Ang tawag doon ay himala. At ang Diyos din ay maaari ding humigit sa kasangkapan. Maaari siyang humigit sa kasangkapan. Tulad ni Sarah, baog. Pero nagbuntis siya. Ilang taon si Sarah nagbuntis? Ha? Kalimutan ko yung Bible study ko eh. Ilang taon si Sarah nung magbuntis? 90? O 100? Pag-aralan natin yan. Tapos si Abraham ay matanda na. 100 taon na. So ang Diyos maaring humigit siya sa kasangkapan. At maaari ding ang Diyos ay sumalungat sa kasangkapan. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Dapat tayong maging marunong. Dapat na sa atin ng wisdom, ang salita ng Panginoon, nagbibigay sa atin karunungan, para ma-discern natin, mapasyahan natin, ano ba ito? Ano bang dapat kong gawin dito? Ano bang dapat kong paniwalaan dito? Anong kasangkapan ng ginagamit ng Diyos dito sa akin? Ito ba'y himala? Ito ba'y kontra o higit sa kanyang kalooban o kakayanan? So makikita natin, sa magitan ng kaunawaan natin sa salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng discernment. Mayroon tayong kapasyahang tama according to the wisdom. Hindi tayo basta mag-iisip ayon sa ating, kung ano yung ating instinct natin, kung ano yung nasa loobin natin. Dapat ayon tayo sa kanyang kalooban.
Kaya the more na marami tayong trabaho, the more lumalaki ang ating negosyo, the more lumalaki ang ating pamilya, kailangan natin ng wisdom. Mas higit nating alamin ng wisdom. Mas malaking responsibility. Kailangan natin. Sapagat ang Diyos, maaaring gumamit ng kasangkapan, maaaring gumawa ng walang kasangkapan, maaaring humigit sa kasangkapan, at maaaring sumasalungat siya sa kasangkapan. Pangatlo, mga kapatid. And lastly, alamin natin ang sinasakop ng probidensya. Paragraph 4. Ano bang sakop ng probidensya? Now, alam natin, lahat-lahat. No? Pero basahin natin paragraph 4 sa ating 1689. Ang kapangyarihan ng Diyos, di masayod na karunungan at walang hanggang kabutihan ay umaabot at sumasakop sa lahat. Ano pat ang pagkahulog ng unang tao sa kasalanan at ang lahat ng kasalanan ginawa ng mga anghel at mga tao ay saklaw ng kanyang makapangyarihang layunin. Kaya tanong, alam ba ng Diyos na magkasala ang unang tao? Dito sa probinsya. Marami nang sabi, hindi. Hindi lang kilala ang Diyos. Saklaw eh. Pati yung pagkahulog. Pati ang kasalanan, unang kasalanan, saklaw sa probidensya ng Diyos dahil sa kanyang banal na layunin. Kaya sabi rito, hindi ito pagbibigay kapahintulot lamang. Sa iba't ibang paraan ay kanyang binibigang hangganan at pinamamahalaan ang mga masamang gawa upang ito ay mauwi sa kanyang itinagang banal na layunin. Gayunman, ang kasalanan ay mula lamang sa mga anghel at mga tao at hindi sa Diyos, na yamang banal at matuwid ay hindi maaring gumawa o sumang-ayon sa kasalanan. So unang-una, mapansin natin sa ating binasa, sakop ng probidensya ng Diyos lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Sapagat ang sabi sa unang phrase, ang kapangyarihan ng Diyos na di masayod na karunungan at walang hanggang kabutihan ay umaabot at sumasakop sa lahat. Ano pat ang pagkahulog ng unang tao sa kasalanan at ang lahat ng kasalanan ginagawa ng mga anghel at mga tao, sakop ito sa probidensya ng Diyos. Simula ng pagkahulog ng tao sa kasalanan hanggang sa ating actual sins. Sapagkat hindi tayo gagawa ng kasalanan kung hindi tayo nakatanggap ng original na kasalanan. Yung una nating pagtanggap ng kasalanan. So mga kapatid, sakop ng Diyos ang lahat po ng kasalanan ng sangkatauhan, maging ang simula. Kung sakop ng Diyos, nasa kanyang pagtatakda at sa kanyang providensya, ang pagbagsak ng tao, lalo't higit ang lahat po ng actual sins natin. Lahat ng ating mga ginagawang kasalanan, minuminuto sa buhay natin, sakop yan ng Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating nagagawang kasalanan. Original sin and actual sin. Sa Christian, yung original sin, tinubusan ni Kristo. Wala na tayong kaparusahan sa impyerno. But, mayroon tayong remaining sins at yun ang mga actual sins na kailangan nating i-confess every day. Sabi nga 1 John 1:9, if we confess our sins, marami po, detailed, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Magandahan po noon mga kapatid, sakop ng Diyos. Dahil kung di sakop ng Diyos ang unang kasalanan, hindi rin niya masasakop ang ikalawang, ang actual sins natin, hindi niya tayo mapapatawad. Saklaw ng kanyang kapangyarihang layunin ang kasalanan ng tao. Saklaw. Halimbawa, kilala niyo si May?
sa panahon ni David, isa sa mga tauhan ni David, na nilait siya ng gusto. Nilait siya at talagang sinumpa niya si David. Pero si David, alam niya ang providence of God eh. Anong sabi niya? 2 Samuel chapter 16 verse 10. Ang sabi sa verse 9, nung marinig yung panlalait ni Shimei kay David, ang sabi, ang normal na reaksyon nitong taong ito, sundalo niya, verse 9, nang magtagay sinabi ni Abishai na anak ni Zorariah sa hari, bakit lalaitin itong asong patay ang aking Panginoong hari? Patawarin mo ako at pupugutin ko ang kanyang ulo. Yan kadalasang reaksyon natin kapag tayo po ay nilalait. Pero anong reaction ni David? Naniniwala ko, alam niyo ang providence of God. Ang sabi niya, sa verse 10, subalit sinabi ng hari, anong pakailam ko sa iyo, sa inyo? Kayong mga anak ni Zoraiah. Kung siya'y nanlalait, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David. Sino nga ang magsasabi, bakit ka gumagawa ng ganyan? See? So lahat, pati panlalait natin, sakop ng probidensya ng Panginoon. Alam niya. Now, actually, hindi ko mali itong salita natin. Alam kasi ng Diyos na gagawin natin ito eh. Alam niya talaga. Dapat sabihin lang natin na mabuti ang Diyos sa kabilang ng ginawa natin ang bagay na ito. Alam mo, Brad, makaka-abroad kasi alam ng Diyos, kailangan mong pera. He knows it already. It has been decreed, eternal past. Ang ating responsibility, kung gusto mong mag-abroad, sikapin mo. Mag-abroad. Kasi kailangan mo ng pera. Huwag mong sabihin, alam kasi ng Diyos, kailangan mong pera eh. Alam na ng Diyos yun. Kaya ang pamumuhay natin as a Christian, living by faith, we know that already. And we know that God works together for good. Dapat alam na natin yon. And we know. Yung kasalanan ni David, alam ba ng Diyos yun? Well, 2 Samuel chapter 24. Now, hindi to referring sa kanyang kasalanan kay Bathsheba, but yung kanyang pagbibilang ng sundalo, ang tawag ng census. Ganito, sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, ang galit ng Panginoon ay muling nagningas laban sa Israel. Bakit daw? Bakit naggalit ang Diyos sa bayang Israel? At kanyang kinilo si David laban sa kanila na sinasabi, humayo ka at bilangin mo ang Israel at Huda. Now, galit ang Diyos sa Israel dahil nagkasala, kaya ang ginawa ng Diyos, hinimok si David na bilangin ang kanyang ang bayang Israel. Yung pagsisensus po, pagbibilang, yan po ipagtitiwala sa sariling lakas. Sariling kapangyarihan ni David. Pero ang Diyos ang nag-udyok kay David, bilangin mo. Dahil alam natin, kasalanang malaki ang magbilang, ang magsensus ng iyong kapangyarihan na parabang nagmamalaki ka sa Diyos. Now, kung titignan natin, ang Diyos ang nag-tempt dito kay David. Pero kung yan lang pong gagamitin natin na teksto at hindi tayo kukuha ng cross-reference, magkakamali tayo. Punta natin ang cross-reference. 1 Chronicles chapter 21 verse 1. Ganito ang sabi. Ibang picture dito. Si Satanas ay tumayo laban sa Israel. Galit si Satanas sa Israel. At inudyukan si David na bilangin ang sambahiyang Israel. Sinong nag-udyok? Si Satanas. 2 Samuel, sino nag-udyok? Ang Diyos. So, paano natin i-reconcile yun? Pareho bang nanukso ang Diyos ang Satanas? No. Alam natin, ang Diyos ginamit Satanas para udyukan si David. Si Satanas talaga ang gumagawa. So, kontrolado pa rin, sakop pa rin ng Diyos ang lahat po ng nagagawang kasalanan. Siya pa rin ang may kontrol nito. Tungkol sa pagsisinungaling. Pinahintulutan ba ng Panginoon ang pagsisinungaling? Alam natin, Revelation chapter 21 verse 8, lahat ng sinungaling, impyerno talaga, mga kapatid.
Pero tingnan niyo ang sabi sa kasinungalingan, 1 Kings chapter 2 verse 20 to 23. Na alam naman natin si Ahab, isa po siyang napakasamang hari at kailangan siyang parusahan. Kaya sinabi ng Panginoon, sinong hihikayat kay Ahab upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramoth Gilead? Gusto ng hatulan ng Panginoon si Ahab na mamatay. No? At alam natin yung pana tumama sa kanyang kalagitnaan, di ba? Sabi ito. At ang isa ay nagsalita ng isang bagay at ang isa ay ibang bagay. Sino ito yung nagsasalita rito? Mga espiritu ng kasinungalingan. Pagkatapos ay lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, hihikayatin ko siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at magiging sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong hikayatin siya at magtatagumpay ka, humayo ka, at gayon nga ang gawin mo. Kaya't ngayon, ay tignan mo, inilagay ng Panginoon ang sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta, ng iyong propeta, at ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. May kapahintulutan pa rin. Mga taong kausap natin, mga sinungaling, mga Kristiyano, nagsisinungaling, nakapalutan pa rin. Ano ka? Maniniwala? Sasangayon? God is sovereign but we are responsible. Mga kapatid, lahat po nasasakop po ng Diyos, wala pong natatago sa Kanya. Yan po ang probidensya ng Panginoon. Panghawakan natin palagi, 2 talata, mga kapatid. Galatians 2:20. Ang sabi ni Pablo, ako'y kasamang namatay kay Kristo. At hindi na akong naninirahan sa akin, kundi si Kristo. At ang buhay ko ngayon as a Christian ay ipamumuhay ko sa panampalataya sa nagmamahal at umibig at nag-alay ng buhay sa akin. Walang iba kundi ang Panginoon. At ikalawa, na dapat nating alalahanin, Romans 1:17. The righteous shall live by faith. Pangatlo pa pala, Romans 8:28. And we know, alam na natin ito, that God works all things for the good of His people. Sa mga umibig sa Kanya at mga tinawag niya. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong biyaya na nasa pakahabang paksa po ng providence of God. Ibinagay niyo sa amin, Panginoon, ang liwanag. Bagamat hindi namin natakil ang kabuuan po ng unang bahagi ng pag-aaral nito, batid po namin sapat po ang iyo pong pagtuturo sa amin na maunawaan namin ang providensya ng Diyos. Nasa providensya ng Diyos, ito po ang batayan namin upang kami makapamuhay sa pananampalataya sapagkat alam namin wala pong anumang aksidente nagkataon sa mga nangyayari sa buhay namin, anuman ang kalagayan, mabuti at masama, ang lahat ng ito'y ayon po sa iyong kalooban para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo, mga tinawag ninyo, at mga unang inibig ninyo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.